ngayong umaga po, nananawagan na ang Senado ng mga imbalsamador, yung mga may karanasan at may karunungan sa pag-iimbalsama. Baka magtatanong po kayo, bakit ka Eric, sino bang namatay? Ang namatay po ay ang impeachment na bogus. Rodel Cornetes. Pa-shout out, good job sa Senado. Natulog na at knockout na po ang impeachment complaints na bogus at naideklara ng Korte Suprema na unconstitutional and void ab initio. From the very start po, walang bisa dahil ito ay lumabag sa saligang batas on the one-year bar rule sa mga pagfa-file ng impeachment complaints against an impeachable officer, and besides, malawakan at lantaran na nilabag po ang tinatawag na procedural and substantial due process, na bahagi po yan ng doktrina ng equal protection of law. So, maliban na ito po ay lumabag sa one-year bar rule, mga kababayan, walang puwang ang mga kaliwa na mamuno sa ating bansa, pati ng mga bugok, nakakampi ni ngagba at ngiwi. Wow, ang tapang naman ng mensahe ni mabilis man to na nawawala yung mga messages nyo, mga kababayan. Nabasa ko lang, natawa tuloy si Ka Eric, no? So, bakit po naghahanap ng imbalsamador ang Senado? Sapagkat iba iimbalsa muna. O, sabi ng iba, mahal pa yan Ka Eric, magpa-imbalsamo pa tayo. I-cremate na lang, sunugin na lang, at ibudbud ang abo ng masamang espiritu ng impeachment articles na niluto sa pamamagitan ng pandaraya at panggugoyo at pamimilit at pangsushortcut at panunuhol na ginawa ng House of Representatives sa pamumuno ni Martin Tambaluslos. No? Mga kababayan, wala na po. Archive na. Yan po ay isa lamang sa pamamaraan na kung hindi man magkaisa ang pinakamaraming senador sa paggamit ng termino na absolute rejection or dismissal, it is good as if nothing will happen pa rin. Archived. Ibig sabihin po, naka-freezer na po. Nailagay na sa freezer at wala na pong pag-asang mabubuhay. Mabubuhay pa ito. Ang impeachment na bogus at mapangwasak na ibinunga ng panunuhol, panggagatong, pang-uupat at mga pandaraya at pang-shortcut, kaya nga naibasura sa desisyon ng kataas-tasang hukuman. So pag sinabi pong archive, it is good as wala na po ito sa kalendaryo. Wala na po ito sa pagiging line-up of business or matters to be undertaken by the Senate. Yan pong ibig sabihin yan. Ang technical effect po ng archive, kung ang remanded noong June 11 na desisyon ng Senado nang mag-convene at mag-constitute sila as impeachment court, ang remanded was technical knockout ang effect po noon, binalik sa House of Representatives dahil maraming question, marami pong mga alingas-ngas at maanomaliyang circumstansya na hindi po naliliwanagan ang Senado, and out of the 11 requirements to be explained supposedly ng House of Representatives po, ang 5 doon ay mga katanungang naging batayan ng mga senador nang ibinalik po on a vote of 18-5 noong June 11. Remanded. Ibig sabihin, sagutin nyo muna kung hindi ba lumabag ang inyong aksyon sa one-year bar rule at iba pang usapin. So out of the 11 questions being supposedly pondered by the Supreme Court, ay mga 5 po doon tinanong din na una na ng Senado when they remanded, pinabalik, no, pinatapon balik sa Kongreso ni Martin Tambaluslos noong June 11. Ang epekto po ng remanded na desisyon with a vote of 18-5 ng mga senador in favor of remanding the questionable impeachment articles ay technical knockout. No? Hindi nakapag-trial eh. Ngayon, nang nagdesisyon ng Korte Suprema with an almost absolute majority. I will use the proverb almost majority, almost absolute unanimous decision. Bakit? Kasi po 13-0 ang
naging botohan. Ang isa na hindi nakapag-register ng boto na Supreme Court Justice, si Justice Singh, naka-medical leave, no? Matagal na. So, hindi siya nakapagboto. No vote registered para sa kanya. Ang isa po, na hindi rin nag-enter ng kanyang vote of decision, si Justice Kagiwa. So, ang 13 na nagbotohan, out of the 15 members of the Supreme Court, ay almost unanimous po ang boto. 13-0. Sa 13-0 po na desisyon na almost unanimous, ang naging tugon ng Senado ay i-archived. Una po ang naging proposal ng resolution and motion ni Senator Marcoleta ay dismissal, no? Dahil nga sinabi ng desisyon ng kataas-tasang hukuman bago pa man ang botohan at showdown kahapon, showdown talaga. Yung botohan at showdown kahapon sa Senado na umabot ng mga 7:30 in the evening ay sinabi na ng Korte Suprema, mga kababayan, that the Senate did not acquire jurisdiction on the articles of impeachment kahit na ito ay ipinaakyat noong February 5 na ipinilit ihabol bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sapagkat bogus po ang naturang articles of impeachment sa tatlong batayan. Hindi ito nag-observe ng 1-year bar rule. Kaya po, pang-apat ito doon sa tatlong na unang na-file na complaints na pinilit po na pinatulog nila Martin Tambaluslos sapagkat gusto nilang gamitin ang kanilang minaniobra na ibinunga ng panunuhol at pandaraya na 4th impeachment complaint. Kaya sabi ng Korte Suprema, oops, December 2, December 5, and December 19, mayroong complaints at naglaps ang 10 days na pinatulog, walang aksyon na ginawa ang ang House Secretary General. At alam natin na hindi naman po gagalaw talaga si Secretary General ng House of Representatives, Reginald Velasco, kung hindi po yan ipag-uutos ni Martin Tambaluslos, na siya namang naghahari-harian bilang Speaker of the House, no? So natulog ng mahigit 10 araw ang December 2 na complaints ng mga hilaw na komunistang grupong Akbayan. Natulog din po, naglaps ang 10 araw sa complaints ng Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF. At natulog din po ang pangatlong complaints na ipinasok ng grupo ng mga clergy daw for good governance, mga pakialamero at sausawero na mga pari at mga obispo. So tatlo, December 2, December 5, December 19. Natulog ito at lahat naglaps ng 10 days. Therefore, sabi ng Korte Suprema, without action categorically on the part of the House of Representatives under the constitutional definition of an impeachment complaint being initiated 10 days without action upon official receipt of the complaint, natatakan na received, it is deemed initiated. So bakit ka magpapalabas ng pang-apat na impeachment complaints noong February 5 na ang pagitan ay kulang-kulang lang 2 buwan, hindi umabot ng 1 taon? Yan ang unang ground kung bakit po binabanggit ng Korte Suprema na nilabag ng House of Representatives ang tinatawag na constitutional provision on the 1-year bar rule. And so therefore, it is incumbent on the court to interpret the Constitution and render the ruling. And the ruling says that the articles of impeachment were unconstitutional. That's number 1 ground. Yung 1-year bar rule na nilabag, inikutan at nilusutan at ipinilit nila Martin Tambaluslos at ng mga tauhan nila, ng mga swapang at buaya na mga kongresista. Ang pangalawang ground ay nilabag din po nila ang tinatawag na procedural and tinatawag na substantial due process. Ang mga ito po ay doktrina sa pagpapatupad ng batas, including po ang mga karapatan ng mga inaakusa na sila ay dapat dumaan sa mga summon, subpoena, at iba pang mga preliminary investigation level. Yan po ay procedural and substantial due process. Hindi po yan ginawa nila Martin Romualdez. Magkaiba po yung mga sinasabi
ni Princess Abante na hindi naman mukhang prinsesa, no? Pangalan niya lang ang prinsesa, pero hindi naman siya talaga mukhang prinsesa. Itong anak ni Boy Banal na aso, Santong Kabayo Benny Abante, na kumelected. Hindi nanalo sa eleksyon, pero naging kumelected, no? Dahil sa pamimilit ng COMELEC na sindikato na paupuin siya na kongresista sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Ang kanyang anak na si Princess, hindi naman mukhang prinsesa, pangalan lang ang prinsesa, ay sinasabi niya na nagkaroon naman daw ng mga committee hearing patungkol sa accountability ni Vice President Sara Duterte. Hello? Magkaiba po ang committee hearing doon sa related to initiated impeachment complaints na pagsasagawa ng Committee on Justice na dapat nagpatawag ng mga summon or subpoena upang magkaroon po ng preliminary processing sa impeachment complaints na ihahabla laban kay Vice President Sara Duterte. That is a mandatory doctrine of due process na substantial and procedural. And ang pangatlo, maliban doon sa 1-year bar rule at paglabag sa substantial and procedural issue of due process, ay ang equal protection of law. Hindi po naka-attach ang mga complaints affidavit at ang mga ebidensya na gustong iakyat na magiging bahagi ng articles of impeachment, and Sara Duterte as the respondent was not given not only due process but the equal protection of law na makita niya ang mga ebidensya o mga reklamong niluluto upang ihabla sa kanya sa impeachment court. And that is also another mandatory doctrine of the justice, procedure of justice, or that is a judicious issue in the form of equal protection of law. So tatlo. Kaya ang sabi ng Korte Suprema noong desisyon nila na bogus from the very start, unconstitutional, itong ginawa ng House of Representatives. Therefore, from the very beginning, there was no valid, legal, legitimate complaint of impeachment against Sara Duterte. Therefore, the Senate did not and cannot acquire any jurisdiction on the issue of articles of impeachment pertaining to the complaints against the Vice President. Mahirap bang unawain yun? I am not a lawyer, but I understand how the workings of the law, sapagkat alam ko po kung ano ang diwa ng katarungan. Alam ko po kung ano ang direksyon ng pagpapatupad ng tama ng batas nang naaayon sa objective purpose of justice, not on the weaponization of the law in order to use as a political weapon in order to execute a demolition job. The way House of Representatives through Martin Romualdez, with the consent of Bongbong Marcos Jr., na ginagamit nila as weapon of political destruction ang impeachment procedures. Ang batas po ay hindi pwedeng paglaruan, yun ang sabi ng Korte Suprema. Kaya, hindi nagkaroon po ng valid, legitimate jurisdiction ang Senate Impeachment Court or even the Senate itself sapagkat po bogus, illegal, invalido, walang bisa ang articles of impeachment na ipinaakyat noong nakaraang February 5. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema. The Supreme Court's decision on the declaration of the unconstitutionality and the invalidity and the illegal status of the articles of impeachment did not absolve the Vice President on the ground of the issues of merits or demerits of the cases, on the basis of evidence. Hindi po yun. Ang sabi ng Korte Suprema, you do it properly or you do it nothing at all. Diba? Kung hindi mo tamang gawin ang isang bagay na naglalayon ka ng pananagutan, naglalayon ka na papanagutin ang isa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno sa katauhan ng Vice Presidente, and yet hindi mo sinusunod ang tamang proseso ng batas. Therefore, ang anumang aksyon patungkol dyan ay bawal, illegal. Iyon po ang binabanggit ng desisyon ng Korte Suprema. It's not about the validity or the invalidity. It's not about the truth or the untruth
about the allegations na ninakaw o pinakialaman o diniskartihan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund. It's not about that ang ruling ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, you do it in a proper way. Without violating the Constitution, without trampling or without stepping over and neglecting and denying the doctrines of objective justice of law or administration of law, which is due process, both procedural and substantial, and equal protection of law. If you want to do it, if you believe, in spite of the facts established by the Commission on Audit or COA, na hindi po nilapastangan o inabuso ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund, mga kababayan, dahil po modified or unmodified opinion. Ang COA walang nakitang anomalya, and COA is the legitimate and duly mandated by the Constitution na mag-audit ng mga public expenditures and utilization or expenses related to public fund, including confidential fund. Nilusot po ng report ng COA na wala pong anomalya, walang hokus-pokus na ginawa ang Vice President patungkol sa kanyang mga utilization ng confidential fund. And yet, gusto pa rin po nila Marcos at Romualdez at ng kanilang mga tauhan, mga aliporis nila, na mapa-impeach at mapa-remove by conviction at the impeachment court si Sara Duterte, kaya nila ipinipilit ang mga bagay na illegal, bawal, walang bisa sa batas at lumalabag sa saligang batas. Sapagkat hindi naman po accountability ang hinahanap nila o pananagutan ng Vice Presidente. Ang hinahanap nila ay mapatalsik, mapaalis bilang pangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte, na ang tunguhin po pag na-convict si Vice President Sara Duterte kahit pa nagawa-gawa at minaniobra at ibinunga ng panunuhol at pandaraya ang impeachment complaints, kung pumayag ang Senado na nagkaroon ng trial at hindi pumiyok at hindi po nanindigan ang Korte Suprema na illegal at bawal at unconstitutional ang mga pinaggagawa ng Senado at ng Kongreso ni Martin Romualdez sa pangungunsinti ni Bongbong Marcos Jr., edi posible pong na-convict si Sara Duterte kung may numero sila. Kasi hindi naman po ito maibabasura lahat if Marcos Jr. and Martin Romualdez were able to gain control at the Senate. Kung nakakontrol sila ng at least 16 na mga senador na maglulusot at magre-railroad, magpupumilit at magsasalaksak sa lalamunan ng sambayanang Pilipino ng bogus at illegal na impeachment complaints nila at magkaroon ng moro-moro na impeachment trial. Kung nakontrol nila Marcos at Romualdez ang Senado, nagawa nila yun if they were having the reality of 16 senators bilang numero. Eh wala. At ang malas nila, nanindigan ng Senado. Una, knockout, technical lang. Technical knockout. 18-5 ang butuhan. 18 senators ang nanawagan na ibato balik sa kay Martin Romualdez. Remanded ang articles of impeachment na maanomalya at questionably. Ngayon, nang nagdesisyon ng Korte Suprema na talagang mali, bogus from the very start, void ab initio, illegal, at walang bisa at batayan sa konstitusyonal na mga salalayan at sukatan, nagdesisyon ang Senado na i-archive. Ito naman ay knockout na talaga. Pag-archive po, kailangan mo na lang yan i-cremate o kaya i-imbalsa mo. Ikaw ka, Eric, i-cremate talaga o ipa-imbalsa mo, no? Because the two major factors na hindi po umusad ang bogus at mapangwasak na political weapon of impeachment complaints na ginamit nila Martin Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat hindi po nila nakontrol. Hindi nila nadiktahan at hindi po na manipula nila Marcos at Romualdez at hindi nila nabili ang Senado at ang Korte Suprema. They were not able to buy out the Supreme Court justices and the senators. Kaya ang boto kahapon, 19-5. Archived. Ang bumoto lang na lay on table, ano po ang kaibahan ng archived?
sa lay on table na gustong mangyari ni Senator Tito Itbulaga Soto. Ang sabi ni Tito Soto bilang tirador ng lima lang silang bumoto na i-lay on table at ayaw nilang i-archive na. No? Ang lay on table po is i-suspend lang muna ang pagtalakay habang inaantay ang resulta ng desisyon ng Korte Suprema sa ginawang motion for reconsideration nila Martin Romualdez. So, they were expecting itong lima. Of course, alam natin ano yan, mga last-ditch effort, mga palusot at mga pahabol na mga diskarte yan nila Marcos at nila Romualdez. Kasi nga na black eye sila, double black eye sila sa Supreme Court, diniklarang unconstitutional at diniklarang walang valid jurisdiction ang Senado hinggil sa bogus impeachment articles. Ngayon, para makahabol sila, inavail nila ang tinatawag po na remedy of motion for reconsideration. So ang maniobra nila Martin Romualdez, nila Marcos at mga aliporis nila, kasama po itong mga tirador nila na mga akbayan group na nagpa-thumbs down, kaya pinalaya sila kapon doon sa galeri sa kabastusan nila at sa kanilang kagaspangan ng pag-uugali na nasa galeri sila ng session hall ay nagbinastos sila doon sa Senado. Itong akbayan group, mga komunistang hilaw na nag-rally-rally dyan sa labas ng Korte Suprema, mga urban terrorist operative ng CPP, NPA, NDF at si Lola Laila de Lima na mga survival ng Pink Dilaw zombies, political zombies. At sila Marcos, ang maniobra nila na makakuha sila ng at least man lang 13 senators na ipasuspend muna rather than i-dismiss or i-archive ang impeachment decision ng mga senador. Ngayon po, ang nagsulong lang na ipa-lay on table, na ang ibig sabihin po, i-delay muna habang inaantay ang posibleng maging desisyon ng Korte Suprema hinggil doon sa motion for reconsideration na ginawa nila Martin Romualdez, mga kababayan. Aba, si Tito Itbulaga, Senator Tito Soto, si Bam Piling Ninoy Aquino din, si Risa Hontiveros na notorious sa kanyang ginagawang allegedly ay tanim witness tampering sa mga Senate hearing niya. Number 4 ay itong si Kiko Sharon Cunita Pangilinan. At ang number 5 si Ping Lacson. 5 lang po sila versus 19. Ano ang kaibahan ng lay on table versus archive? Ang archive po ay talagang may pagka-permanente na mamamahinga at mawawala na sa kalendaryo of business and matters of interest ng Senado na tatalakayin pa ang articles of impeachment na naideklara ng bogus at unconstitutional. Yan pong epekto ng archive na nanalo kahapon with 19 votes on the plenary floor sa sesyon kahapon. Ang 5 na nagtutulak na i-lay on table, ang ibig sabihin po ng lay on table, pwede ba antay-antayin natin baka magbago pa ang isip ng Korte Suprema? Talo po sila. Ang lay on table, nahiga talaga sila sa mesa, literally. Natulog sa misa itong maniobra ni Ping Lacson, ni Hontiveros, ni Pangilinan, ni Bam Aquino, at ni Tito Soto. 5 lang po sila ang bumoto na lay on table versus archive. So, officially po, natulog na. At pwede nang ipailalim sa balsamasyon. Ipaimbalsa muna itong articles of impeachment na from the very start, bogus at inutil. Ayan. Ano po ang implications nito? Ang implications nito, una, nagkaroon tayo ng immediate na paglakas ng demokratikong institusyon ng ating bayan. Hindi po nabulid sa maruming laro ng politika ang Senado. The Senate held its ground by an overwhelming number of senators, 19, ang nagsabi na respetuhin na natin ang desisyon ng Korte Suprema, patulugin na natin itong impeachment articles na ito na bogus naman talaga at unconstitutional. Number 2, maliban po sa Senado, nagkaroon po ng dangal at integridad muli. Ang gatekeepers of democracy, yung tagapagtanggol ng demokrasya natin, which is the Supreme Court, na
nagtagumpay tayo dito. Ano man po ang mga batikos at mga bullying na ginawa ng mga aliporis ni Marcos at Romualdez, hindi ko na po isa-isahin. Yung tatlo dyan, pinapasagot na ngayon ng Korte Suprema. Bakit hindi sila papatawan ng contempt or indirect contempt citation? Si Sindanya ng Akbayan Hilaw na Komunista Group, si feeling expert analyst Richard Hidarian, at ang asong ulol ni Marcos na si Larry Gadon. They are given non-extendable 10 days na sumagot. Itong tatlo. No? In spite sa mga batikos, pagpupuna, na wala na sa lugar, pati mga former Supreme Court Justices, 2 former Supreme Court Chief Justice pa, nanindigan po ang Korte Suprema na masusunod dapat ang tinatawag na wisdom and majesty of the law, not the opinions of the few. So kahit pa na may mga former Supreme Court Justices, may former Supreme Court Chief Justices, no, sa katauhan po ni Art Panganiban at ang isa si Renato Puno at sila Carpio at sila Ascuna, retired na po kayo. Your days at the court are over. Respetuhin niyo po ang actual and real gatekeepers of democracy, which is the actual composition right now of the Supreme Court. Yun po ang mensahe ni Senate President Chis Escudero. Kaya malabo po na ma-reverse pa ng Korte Suprema itong tinatawag na motion for reconsideration nila, papaboran ng 13 na mga senior and members of the Supreme Court na mga justices. No? Sabi ni Bam Aquino, feeling Ninoy Aquino, na it is highly improbable but not entirely impossible. Bugok. Style mo bulok. We do not see any reversal o babalik ta rin pa ng Korte Suprema, lalo pa na ang desisyon nila ngayon ay niyayakap ng mayoriya ng mga taong bayan. No matter how many times itong mga kagaya ni Lula Leila de Lima, Martin Tambaloslos, na tinatakot at hinaharas nila ang mga justices ng Korte Suprema sa pagsasabi na kayo din maghinay-hinay kayo kasi impeachable officials din kayo, sige, go ahead. Gatungan nyo pa ang nagngangalit at namumuong pagkagalit ng turutudo ng taong bayan sa katarantaduhan ng hindi nyo paggalang sa katastasang korte, ang Korte Suprema, at ang hindi nyo paggalang sa pag-iral ng saligang batas at ng tinatawag na rule of law. Sige lang, bastusin nyo pa ang Korte Suprema, takot-takutin nyo pa sila. But anyway, hindi naman po matatanggal ang mga Supreme Court Justices na ito sapagkat may mga senador po na hindi nagpapatinag at nagpapabuli, hindi nagbebenta ng kanilang kaluluwa kay Marcos at kay Romualdez. Kagaya ng 19 senators na nanindigan kahapon that they are in favor na tapusin na, patulugin na, without being so blatant and direct na pagpunto na i-dismiss na, ito po ay matter of euphemism. No? Ang ibig sabihin po ng matter of euphemism, choice of words na lang po yan, na ginamit na archived instead of dismissed. But the effect is the same. Tulog na at pwede nang maimbalsa mo o makremate. At mailibing at magkaroon na po ng funeral service itong bugos at basura na impeachment articles nila Boy Tambaloslos at nila Marcos. So, malinaw mga kababayan na ang epekto nitong desisyon kahapon sa Senado is a reaffirmation that indeed buhay pa rin po ang mga totoong institusyon na tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng ating demokrasya, which is the Supreme Court and the Senate. Wala na pa tayong maaasahan pa sa House of Representatives. Yan po ay bulok na. Mas bulok pa po yan sa pagmumukha ni Martin Romualdez na naniniwala, na may naniniwala pa sa kanya na mga diskarte. Mantakin mo kung anong pinagsasabi niya. Sabi niya, bantayan natin ang budget deliberation para po hindi malusutan ang taong bayan na ang kanilang pondo ay mapupunta sa kailangang serbisyo at benepisyo ng taong bayan. Tarantado, ikaw nga ang binabantayan namin, bugok ka, Boy Tambaloslos.
Tapos sasabihin mo sa taong bayan, bantayan ang budget deliberation. Kayo nga nang hold up. Kayo nga ang mga mang-iistapa ng budget. Kayo nga ang mga gumagamit ng katarantaduhan at kabulastugan para ikutan ang budget deliberation. And yet, may kapal ka pa ng mukha mo na isabihin mo na bantayan ng taong bayan ang budget process. Katawa-tawa. I-cremate na lang po yan ka Eric ang impeachment nila. Mag-donate tayo ng 1 litro ng gasolina. Tama ka Peter Tabura Iwayan. Hindi po tumalab ang bindita ng pari na adiktos, no? Yung sabi niya, ang Senado ay pinag-aharian ng mga demonyo. Ito po yung pari na mahigit 10 taon naging adik. At proud pa siya, no? Na naging pari siya, na naging adik at hindi natin alam kung adik pa rin siya na pari, no? Binibinditahan po nila yung mga dokumento na pinabalik ng Senado nung narimand. Aba, hindi pa nasunog. Dapat ang binindita niya, gasolina niya. Para lighter na lang kailangan. Sunog na itong basura na articles of impeachment. Okay? So, maliban po sa pagkakaroon ng matatag at malinaw na paninindigan ng Korte Suprema at ng Senado, lumakas din po ang pananaw ng taong bayan that indeed, the price of freedom is vigilance. Hindi po natin dito solomente o exclusive na pinagtatanggol si Vice President Sara Duterte. She is capable to explain her side. She is capable with her legal defense team na manindigan. Pero tayo po bilang taong bayan, we need to defend yung proseso ng demokrasya, yung proseso ng rule of law, yung proseso po na ang batas ay dapat sundin, respetuhin at igalang ang Korte Suprema na siyang final arbiter and final interpreter of the law, including the Constitution. Yun po ang tumaas sa taong bayan, yung kanyang appreciation that indeed we cannot remain silent and we cannot remain not to be partisan. Pagdating sa issue na ito, it's no longer between Marcos Romualdez and the Duterte. Hindi na po yun ang issue. Ang issue ngayon is between the evil forces who want to destroy our democracy, undermine and subvert the institutions of democracy, undermine and subvert the rule of law, and even the Supreme Court ay binabastos nila na mga uri ng evil forces versus the people. Yan po ang nakita ni Ka Eric. Ang taong bayan po ang nanindigan dito. The Supreme Court and the Senate only reflected what has been already in the deep sentiments of the people na nagagalit sila na for almost 3 years walang inatupag itong hinayupak na Marcos at Romualdez government nito. Puro maruruming laro at maniobra sa politika. And those sentiments of the people na nilalaro ng politikang marurumi, ang ating gobyerno, ang ating buong bayan, ay na-reflect po yan sa ginawa ng desisyon ng Senado at ng Korte Suprema nang ibinasura na at pinatulog ng lubusan. Itong mapangwasak, mapanghati, mapangudyok at mapangupat na uri ng mga impeachment maneuvers na ito, na walang ibang may pakana nito si Marcos, ang kanyang asawa na si Lisa Araneta at si Romualdez, sapagkat isang sabi lang ni Marcos nito, if he is not involved or neither Marcos is not interested dito sa impeachment na ito na birahin si Sara Duterte, tanggalin ito sa pagkapangalawang Pangulo so that wala nang balakid sa politika nila na monopolyuhin at kontrolin ang gobyerno at poder sa gobyerno lagpas pa sa 2028, Marcos could have stated categorically na tama na. Romualdez Martin, tama na. Dapat dumanon siya. Wala ka bang ni katiting na pag-alala na nagkakahati-hati na ang ating bansa? Gumagastos na tayo ng napakalaking pera at pondo ng bayan na wala naman tayong naidudulot na solusyon sa mga malawakang pagbaha, pagkalunod ng mga mamamayan sa kumunoy ng kahirapan, paglaganap ng kalagayan ng kagutuman, kawalan ng trabaho, kakulangan ng income at kita ng mamamayan, at pagkalugmok ng buong ekonomiya, and yet impeachment pa rin ang inyong gustong atupagin. Nagsalita ng Korte Suprema, nanindigan na ang Senado, ano pa ang inyong hinahanap?
Marcos could have easily done and said that kung hindi po siya involved at wala siyang interes na mapakinabangan ang layuning ipa-impeach at ipatanggal by conviction sa impeachment court si Sara Duterte. Pero hindi. Marcos is very much involved. Involved po si Marcos from the very start. Kaya walang tigil naman po itong mga kongresistang ito. Malas nila nakinig at naramdaman, napulsuhan ng Korte Suprema at ng mga senador na mayoriya ang sentimiento at saloobin ng taong bayan. Kaya wala pong nangyari dito. Romualdez, nanalo lang dahil pinadisqualify ang kalaban. Tama po. Nag-speaker lang tong kulukoy na to dahil pensa niya si Bongbong Marcos. Pero marami na rin ang pumapalag sa kanya. Pumapalag na si Congressman Toby Chanco ng Navotas, sina Congressman Ungab, may mga expose na, Congressman Pulong Duterte, ang Davao Congressmen or House of Representatives members from Davao Region, mga 5 din sila or 6. Toby Chanco, siguro mga 10 hanggang 15 ang mga kongresista na hindi inibenta ang kaluluwa nila kay Martin Romualdez at kay Marcos. Pero syempre, ang epekto po niyan, limited lang ang magiging access mo sa pundo. Hindi na bali, pera lang yun eh. Ang trabaho naman ng mga kongresista talaga ay hindi mangontrata. No, kagaya ng ginagawa nito ni Mistisong Bangos, Tonton Gutierrez ng One Rider Party List. Tonton Gutierrez nga ba? Ni Saldico, nila Dong Gonzales ng Central Luzon, itong sila Suarez. Walang pakialam to kundi pundo lang ang hinahabol nito sa Kongreso. Poder at kapangyarihan at paglulustay sa kaban ng bayan. No, yan lang pong ginagawa ng mga taong ito. But there are around 10 or 15 na mga kongresistang matino at disente pa rin naman. Siguro maximum 20 na gid. No, out of 312, no, 321 ang members of House of Representatives. Ay hindi naman lahat po nabibili at ipinagbibili ang kaluluwa at dignidad at prinsipyo kay Martin Romualdez. No? Okay. So, maraming salamat at nakita na po ng Korte Suprema, ng Senado, at umangat din po ang pag-unawa ng mamamayang Pilipino. That indeed, for the last 3 years that Marcos existed with his government together sa kanyang pinsan na bulok at tarantado na uri ng opisyal ng gobyerno, kaguluhang politika ang kanilang ginawa. Panunulsol, pang-uupat, pakikipagsabwatan sa mga komunista, sa mga dilawan na mga oportunistang politiko at mga hilaw na komunista, pinabayaan ang kabuhayan at kabutihan ng mamamayang Pilipino. And in these critical times that the Senate and the Supreme Court decided not to allow the weaponization of the impeachment mechanism in order to perpetuate power for the benefit of Marcos and Romualdez, without being so directly straightforward about that, the Supreme Court and the Senate gave hope for the people na magtiwala pa rin na ang ating demokrasya ay buhay pa naman, hindi pa lubusang sinasakmal ng mga buaya at buwetring politiko sapagkat namumulat at nagkakaroon po ng interes ang taong bayan na makialam at magkaroon po ng pag-unawa sa kalagayang ito. Sana mahiya naman ang mga congressman na yan, sabi ni Alan Te, no, mga kababayan. Kaya maraming salamat at nanonood po kayo at nakikinig kay Ka Eric sa ating mga mabuting talakayan, matatalas na mga diskusyon at sa ating pagtatalakay na rin po sa mga balita at issue na may kabuluhan sa ating mga kababayan. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.